Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat. Ang susunod na kwentong tampok ay mula sa koleksyon ng Scariest Pinoy Stories Volume 2 ng librong The Balete Chronicles. Inyong pakinggan ang kwentong pinamagatang Bantay sa Lakay. Oras na naman na Kaberto! Kaberto! Isang malakas na sigaw ang nagpabalikwas mula sa pamamahinga sa isang may edad na ring albularyo. Ano yon? Mahina nitong sagot. Sumilip ito ng bahagya mula sa bintanang pawid ng barong-barong. Yung asawa ko pong si Esperanza, Kaberto, namimilipit po sa sakit ng tiyan. Baka pumapaanak siya nang wala sa oras. Pawis na pawis at hinihingal na sumbong ni Julio, isa sa mga kapitbahay ni Kaberto. Oh, abay hindi maaari iyon. 6 na buwan pa lamang ang tiyan ng iyong asawa. Bakit nagkagayon? Ay kahihilot ko pa lamang sa kanya kahapon Balik tanong ng matandang manggagamot. Hindi ko nga po alam. Basta't pag-uwi po ni Esperanza sa bahay kagabi mula sa inyo, lalo daw pong sumama ang kanya pakiramdam. Ngayon naman po ay parang manganganak na ang aking asawa. Ay, baka mapano po siya. Tulungan niyo po kami, Kaberto. Pagmamakaawa ni Julio. O siya, bilis! Dalhin mo na siya dito! Mabilis na utos ng matanda. Tumalima naman kaagad si Julio. Kaya't ilang saglit pa ay nakahiga na sa papag ni Kaberto si Esperanza. Madaming dugo na ang nawala dito. Kailangan madala na sa pagamutan sa lalong madaling panahon. Ngunit walang kapera-pera si Julio. Mas mahirap pa nga sila sa daga. Wala rin namang kapera-pera ang mga kakilala at kapitbahay ng mag-asawa. Kung hindi ba'y magtsatsaga ba silang magbungkal ng lupa at magtanim ng kamote para mabuhay? Balete Chronicles. Medyo nakalma lamang ng kaunti si Julio nang sabihin ni Kaberto na kaya nitong pagalingin ang mag-ina niya. Pinauwi muna siya nito at sinabihang tatawagin na lamang kung maayos na ang lagay ni Esperanza at nang ipinagbubuntis nito. Muli namang sumunod si Julio. Umuwi muna ito sa kanilang bahay at taimtim na nananalangin na sana'y tulungan ng Diyos si Kaberto upang mapagaling ang kanyang mag-ina. Matapos iyon, nakatulog nang hindi inaasahan ang lalaki. Julio! Iho! Gumising ka! Namulat ang lalaki. Naalimpungatan. Ngunit nawala ang bahagyang antok niya nang makita ang albularyo. Ano ho, Kaberto? Mabuti na po ba sina Esperanza at ang aming anak? Agad na usisa ni Julio sa matandang manggagamot. Hindi ito agad nakaimik. Pero banaag sa mukha nito ang hindi magandang pangitain. Ikinalulungkot ko, iho. Pero wala na sila. Pumanaw na ang iyong asawa't anak. Malungkot na sabi ng matanda. Ginawa ko naman ng lahat subalit sadyang panahon na nila. Ikinalulungkot ko ang nangyari, iho. Parang nagunaw ang mundo ni Julio. Hindi siya nakaiyak pero parang sasabog siya sa tindi ng sama ng loob. Sa kalaunan, wala na siyang nagawa pa kundi tanggapin ang katotohanang pumanaw na nga ang kanyang mag-ina. Nang kunin ni Julio ang bangkay ni Esperanza ay nakabalot na ito sa puting kumot.
Mahigpit na ipinagbawal ni Caberto na buksan o alisin ang puting kumot na nakabalot sa buong katawan ni Esperanza. May orasyon daw ito upang wala nang sumunod sa kamatayan. Ibinurol naman ng payapa ang may bahay ni Julio sa kanilang tahanan. Ilang araw bago ang libing, isang matandang babae na manggagamot din na nagmula sa kabilang baryo ang lumapit ng palihim kay Julio. Mariing bulong nito, "Hindi yan ang bangkay ng iyong asawa." "Oh? Ano pong ibig sabihin?" "Pinalitan na iyan ng matandang aswang. Kinain niya ang mag-ina mo. Pinalitan niya ng sakong puno ng buhangin ang nakabalot na bangkay." Sa gulat ng lahat, pilit na pinabuksan ni Julio ang kabaong ni Esperanza. Ginupit ng lalaki ang puting kumot na nakabalot sa bangkay at nagitla siya sa nakita. Totoo nga, isang sakong puno ng buhangin ang nakalagay sa kabaong. Hindi iyon ang bangkay ng kanyang mag-ina. Mabilis na tumalon sa kusina si Julio. Kinuha ang bolong ginagamit niyang panggapas ng mais at palay. Kung totoo man na aswang si Cabertong Albularyo at pinatay nito ang kanyang mag-ina, kinakailangan nitong magbayad. Agad na tumungo si Julio sa barong-barong ng matandang manggagamot. Dumiretso siya sa kusina at tinignan ng paligid. Tinungo niya ang isang malaking banga sa may paminggalan. Binuksan niya iyon at sinilip ang loob at siya ay napasigaw na lamang. Naroon nga ang isang duguan na bangkay ng isang sanggol. Napaatras ang lalaki. Hindi makapaniwala sa nakita. Nasagi tuloy niya ang isang kalderong nakapatong sa mesang kawayan. Nalaglag ang takip nun. Doon bumungad ang pugot na ulo ni Esperanza. Naliligo pa rin sa sarili nitong dugo. Tinakpan ni Julio ang bibig. Pinigil ang pagsigaw. Subalit nandidilim na ang kanyang paningin sa nakakapangilabot na tanawin. Ang sinapit ng kanyang mag-ina. Pinatay sila ng aswang. Si Cabertong Albularyo ay isang aswang. Narinig ni Julio ang mga yabag ng matandang manggagamot papunta ng kusina. Marahil ay narinig nito ang ingay na nalikha niya. Inihanda ng lalaki ang sarili. Nang dumungaw ang mukha ni Caberto sa kusina, nang hilakbot si Julio. Iba na ang itsura nito. Makakapal ang mga kilay, mapupula ang mga mata. Tumutulo ang dugo mula sa bibig nito habang ngumunguya ng kung ano. Lumitaw din ang mahaba nitong dila. Nanlisik agad ang mga mata nito nang makita siya. Hindi na nag-aksaya pa ng saglit ang biyudo at sa isang iglap ay buong lakas na tinagpas ang ulo ng aswang. Gumulong ito sa kawayang sahig ng barong-barong. Patay na si Caberto. Patay na ang aswang. Matapos iyon ay binuhusan ni Julio ng gaas ang buong barong-barong. Sinilaban niya iyon at sinunog hanggang sa maging abo na lamang. Hindi na muling nakita si Julio ng kanyang mga kapitbahay sa kanilang baryo at hindi pa rin mamatay-matay ang usap-usapan tungkol kay Cabertong Albularyo. Ang albularyong isa pa lang bantay sa lakay na aswang.